Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Halos mangangalahati na ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ngayon ay nababalot at binabato ng maraming mga intriga ang klase ng kanyang pamumuno. Maging ang kanyang bise ay hindi na din siya kinikilala bilang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas dahil silang dalawa mismo ay nag-iiringan. Si BBM na ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ating kasaysayan at habang hindi pa humuhupa ang tensyon ngayon at iringan sa pagitan ng presidente at vice-presidente, halina't alamin muna natin ang mga hindi malilimutang mga tao na tumakbo sa pagkapangulo. Subalit hindi sila pinalad. Mga personalidad na muntikan ng naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at sa kanilang pagkakatalo ay marami ang nanghinayang at nagsisi. Claro M. Recto. Si Claro Mayo Recto Jr. ay isang makabansang estadista, manunulat sa Espanyol at Ingles at itinuturing na ama ng Konstitusyong 1935. Siya rin ang huling mahistrado ng Korte Suprema na hinirang ng presidente ng Estados Unidos. Isinilang si Recto sa Tiaong, Tayabas na ngayon nilalawigan ng Quezon, kina Claro Recto at Micaela Mayo, kapwa mula sa may kayang pamilya. Bata pa siya nang lumikas patungong Lipa, Batangas ang kanilang pamilya. Nagtapos siya ng bachelor sa sining sa Ateneo de Manila noong 1909 at nang abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1913. Pumasok siya sa politika noong 1919 nang mahalal na kinatawan ng Batangas sa lehislatura ng Pilipinas. 2 beses pa siyang muling mahalal at naging leader ng minorya sa mababang kapulungan noong 1922 at 1925. Naging senador siya noong 1931 at nahalal na delegado sa Kombensyong Konstitusyonal ng 1934. Naging pangulo siya ng kombensyong ito hanggang matapos ang Konstitusyong 1935. Noong 1935, hinirang siyang katulong na mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas pero nagretiro pagkaraan ng 2 taon. 2 beses muli siyang naging senador noong 1949 at 1953 at noon siya nagsimulang tumanyag bilang masigasig at makabansang oposisyonista na tumuligsa sa patakarang panlabas ng Pilipinas. Noong 1957 din siya kumandidato bilang Pangulo ng Bansa ngunit hindi nagwagi. Isa siyang mahusay na makata, kinilala ang kanyang mga malikhaing talino nang manalo sa isang paliksahang pampanitika ng kanyang dulang may isang yugto na La Ruta de Damasco noong 1914. Isa pa niyang dula ang nagwagi ng premyo, ang Solo Entre las Sombras noong 1917. Bukod dito, maraming naging mahalagang talumpati at sanaysay sa Espanyol at Ingles si Recto na naglalarawan ng kanyang mga makabansang pananaw sa politika at kabuhayan. Ilan sa mga ito ang lobas sa May Crusade noong 1958. Namatay siya sa sakit sa puso noong 2 ng Oktubre 1960 habang nasa Roma, Italia. Rogelio de la Rosa, dating matinee idol at award-winning na aktor noong kanyang kapanahunan dahil sa kanyang labis na kasikatan noon sa larangan ng pag-arte. Nagamit niya ito na maging pinakaunang artista na nahalal bilang senador ng Pilipinas noong taong 1957. Matapos ang 4 na taon, taong 1961, nang tumakbo siya bilang independent candidate sa pagkapangulo ng Pilipinas kung saan naging kalaban niya sina President Carlos P. Garcia at sinoy Vice President Diosdado Macapagal. Subalit 10 araw na lamang bago ang halalan, umatras si De La Rosa sa kanyang kandidatura at mas pinili na suportahan si Diosdado Macapagal na siya din namang nanalo noong botohan na iyon. 2 taon matapos ang panunungkulan ni De La Rosa bilang senador ay hindi na ito muling naihalal. Emmanuel Palaez. Si Palaez ay unang nagsilbi bilang kongresista at senador bago siya tapikin ni Diosdado Macapagal bilang running mate noong taong 1961. Ang vice-presidente noon na si Palaez ay nagsilbi din bilang Foreign Affairs Secretary hanggang taong 1963. Noong panahon ng kanyang termino, binigyan siya ng Pangulo ng Power of Authority upang formal na tanggapin para sa Republika ng Pilipinas ang pag-transfer ng teritoryo ng North Borneo mula kay Muhammad Ismail Kiram, ang Noy Sultan ng Sulu.
Iniwan niya noon ang Partido Liberal para sa Partido Nasyonalista bilang maging standard bearer sa pagkapangulo sa paparating noon na 1963 presidential election kung saan kalaban niya si Diosdado Macapagal. Subalit si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang naging nominado sa naturang partido at siya ding naging standard bearer sa pagkapangulo na nanalo naman laban kay Macapagal. Hinawakan ni Marcos Sr. ang posisyon ng pagkapangulo ng halos 20 taon. Hinangad ni Roco na magkaroon ng mas mataas na posisyon kaya noong taong 2004 ay nagpasya siyang tumakbo bilang Pangulo. Subalit naging pang-apat lamang siya sa nooy kanyang mga kalaban na sina Gloria Macapagal Arroyo, Fernando Poe Jr. at Panfilo Lacson. Pinaniniwalaan ng marami na dahil sa kanyang lumalalang prostate cancer ay napilitan siyang kansilahin noon ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 2004 election at mas pinili niyang magpunta ng States upang doon ay magpagamot. Miriam Defensor Santiago. Siya ang tinaguriang Iron Lady of Asia na pabilang ang kanyang pangalan sa Most Powerful Woman in the World ng Australian magazine noong taong 1997. Makailang ulit na itong tumakbo sa pagkapangulo subalit tila nagiging mailap sa kanya ang posisyong ito. Ang kanyang pagkatalo ay lubos na pinanghihinayangan ng maraming mga Pilipino. Ilang beses din siyang kinilala sa Pilipinas bilang pinakamahusay na senador at tinaguriang Queen of Expose. Ito ay dahil na din sa matapang niyang mga pagbubunyag ng mga di umano'y maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Hindi mabilang na batas ang kanyang isinulong gaya na lamang ng Teen Pregnancy Prevention Responsibility and Opportunity Act, Women's Death Act, Sex Offender Registration Act, Philippine HIV and AIDS Act at ang Center for the Study of Women and Workplace Policy Act. Si Miriam Defensor Santiago ang pinakaunang Filipino at Asian na inappoint bilang judge para sa International Criminal Court o ICC. Hinangaan sa kanyang katapangan lalo na ng mga kabataan. Kaya naman hindi na nakapagtataka na marami ang nanlumo at nanghinayang sa pagkawala ni Miriam Defensor Santiago. Salvador Laurel, anak ng dati ding naging Pangulo ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Si Salvador o Doy Laurel ay nagsisilbi noon bilang miyembro ng Interim Batasang Pambansa hanggang sa inanunsyo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magkakaroon ng snap election noong Pebrero taong 1986. Siya noon ang naging standard bearer sa pagkapangulo ng United Nationalist Democratic Organization o UNIDO. Subalit pinaubayan na lamang niya ang pagtakbo sa pagkapangulo at sa halip ay naging running mate ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ang kanyang naging relasyon kay dating Pangulong Aquino sa politika ay nabalot ng kontrobersiya nang pagbintangan siya mismo ni Cory na siya umano ang mastermind sa nabigong kudeta laban sa gobyerno noon ni Aquino. Taong 1992 nang muli na naman itong tumakbo sa pagkapangulo subalit natalo na naman ito. Fernando Poe Jr. Kilala siya bilang King of Philippine Cinema at binansagang The King ng karamihan. Nagulat ang buong Pilipinas nang inanunsyo ni FPJ na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Noong una ay pumapabor ang survey sa kanya at halos nasa 1.1 million votes. Nagprotesta noon si The King sa naging resulta ng botohan pero ang reklamo niyang ito ay binasura. Umaasa ngayon na ang kanyang anak na si Grace Poe ang magpapatuloy sa naudlot na ambisyon ng kanyang mahal na ama na si Fernando Poe Jr. Benigno Aquino o si Ninoy Aquino, ang nag-iisang politiko sa Pilipinas na nagtala ng maraming mga pinakauna na siya lamang ang nakagawa. Naging pinakabatang alkalde sa probinsya ng Tarlac matapos nito ay naging vice governor naman sa edad na 27 taong gulang lamang, gobernador ng 29 na taong gulang at muli hinirang na pinakabatang Pilipino na nahalal bilang senador sa edad lamang na 34. Siya dapat ang magiging standard bearer ng Liberal Party noong 1973 presidential election subalit hindi niya ito naituloy dahil sa ang Pilipinas ay nasa martial law o batas militar noong mga panahong iyon. Isa pa, hindi din pala siya noon maaaring maging Pangulo ng Pilipinas dahil nasasaad sa Philippine Constitution na dapat ay nasa edad 50 pataas ang mahahalal na Pangulo habang si Ninoy ay nasa 48 taong gulang lamang noong panahong iyon.